tayo sa phase 3. Yan, good morning nga po pala kay Ma'am Christine. Yan, good morning po. Ayun yung mga poste natin. Ayan, bali nagmukha po siyang mga karton, pero ano po yan, sinadya namin. Yan, may balot po siya para maproteksyonan po natin yung mga tiles dito. Yan, bati muna tayo. Bilog, good morning Bilog. Good morning. Ayan, Rusty, good morning. Good morning. Ayan, ang ginagawa ni Bilog, kinokompleto niya yung balangkas natin dito. Siyempre may bracing din po dapat tayo rito sa mga sidings. So nung pumasok po sila kahapon, araw ng linggo, hindi pa natin nakikita ito. Yan, kahit na yung kapitbahay meron na po siyang sariling bracing ng roofing trusses, dapat meron din po tayo yan sa gilid. So dyan po kakapit yung polycarbonate roofing natin. Tapos itong harapan po, madadagdagan pa po ito. Yan yung harapan. Ayan, bali dito sa roofing trusses natin, meron na tayo nabiling epoxy primer dito. Ayan, pinapa-epoxy primer na po natin yan kay Rusty. Epoxy primer. Tapos may papadeliver po tayong mga bubong ngayon. Yan, mga bubong lang muna, tsaka gutter para po dito. Tapos ang ano po natin dito, ang susunod na gagawin po natin after ng installation ng bubong, yung flashing naman. Pero sa pag-install po ng flashing, kailangan tapos na po lahat. Doon po kasi magdadagdag pa kami ng asintada ron. So hinuhuli po namin talaga yung pinaka-asintada doon sa pinakadulo para makita na namin yung pinaka-elevation ng roofing trusses natin. Yan, pipinturahan lang po muna ng epoxy primer. Tapos yung bubong natin, always naman naglalagay kami ng fiber cement board insulation. So bago maglagay po ng bubong, ng gero, fiber cement muna. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Good morning. So electrical, tapos paint job and welding nya job ang gagawin natin dito, assignment natin. Ito nga po palang steel deck. Yan, pinapipinturahan na rin po namin yung kay Rusty habang maluwag pa. Madalas po kasi nauuna po yung metal framing natin, kaya nauhuli po yung pintura rito. Yan, pinapapinturahan na po natin yan. So ito muna yung assignment namin dito. Yan, may ano pa naman po, may buhangin pa. Yan, madami pa yan. Yung mga bakal na nakikita natin dito, kagaya ng mga steel bars, gagamitin pa po yan sa lababo. Tapos ito sa bracing. Tapos yung mga 2x2 natin, yung ginamit muna nilang handamyo para may access po sila sa bawat area dyan sa trusses. Makagalaw po sila ng maayos. Tapos meron tayong paparating po rito na materyales bukod pa sa mga roofing materials. Pinto. So pinto ng main door ng kwarto at saka yung sliding door na gagamitin po doon sa TNB. Yan. Yan, pinauuna ko na yung bubong habang maganda yung panahon para kahit mag-ulan-ulan next year, diba? Mag-ulan-ulan sa susunod na taon ay marami ng trabahong pwedeng gawin. May paklob na tayo rito. Dito naman tayo sa project natin sa phase 1. Yan, may additional tayo kaninang umagang buhangin. Itong graba na to hanggang sa matapos na tong project natin dito. Tapos ito nakikita natin na mga nakasako tsaka panambak dito, lahat po to puro panambak. So papaschedule ko na rin po ito ngayon. Yan. Yung sa poste, extensionan pa. Kuya Domi, good morning po. Good morning. Ayan, extensionan pa po namin yan. Paabutin namin na nasa 220 cm. Tapos nagkaroon tayo ng asintada rito. Yan, asintada. Tapos ito bintana. Mark, good morning. Good morning po. Yan. So yung bintana nito, yung laki ng bintana, igagayahin na lang po namin yun nandito. 60 by 90. Yan, 60 by 90. Tapos may mga darating na materials dito. Roofing. Yung mga lawn span roofing na gagamitin sa harap, sa gilid at saka sa back extension. Then gutter. So may gutter po tayo dun sa likod, syempre. Kasi naka-inside gutter po tayo. So ang daloy ng tubig, nandun lang po sa likod lahat. Bababa, then papunta po rito. Yan, ganyan po yung mga setup ng mga bahay dito. Yung tungkol naman po rito sa harapan, ang nasa contract namin, wala po siyang gutter. So yung bubong niya, naka-overlap lang ng parang ganito sa kapitbahay. Tapos dito na yung diretsyon ng tubig. Ayan, medyo malaki-laki rin po kasi yung additional cost. So sa ano naman ni client, sabi naman niya, ganoon din naman daw pag umuulan, mababasa rin naman daw talaga dito. So ang kinaibahan lang naman po kasi kung may gutter ka sa harapan,
Una yung ano, yung forma po ng harapan ng bahay. At saka yung daloy ng tubig pababa. Hindi po ano, hindi ganun kalakas kasi sinasalo ng gutter. Tapos ambon na lang po yung dito. Yan, asikaso nila Kuya Doming tsaka ni Mark. Galing nga po pala tayo sa Phase 4 kanina, doon kila Ricky, kila Badong. Kasabay na rin po doon. May delivery doon ng 4 na long span. Dito nga po pala long span na 8 feet ang ginagamit namin, 4. Pero pag may corner, medyo malaki-laki na to, 24 feet. Yan, mahaba yan. So 24 feet. Bali, ang order lang naman kasi namin na 24 feet, isa lang, panigurado, hindi naman magdadala ng malaking truck yun. Kaya hahatiin namin. So kailangan yung dugtong medyo malaki para maiwasan yung tulog. Bali, dalawang ano na lang siya, dalawang 13 feet. Hanggang dito. Para kahit dugtong, yung nasuksok natin sa kabilang yero, malaki, may iwasan po yung paggapang ng tubig. Tapos ang gutter dito, aabutin po ng tatlong 8 feet. So sa gutter namin, para maiwasan natin yung tulo, kasi lahat ng flow ng tubig babagsak dito. Ang technique, lalakihan nyo lang po yung daluyan ng tubig, 25 cm. So di bali nang gumastos tayo sa malaking gutter, malaki. Di baling gastusan na natin sa gutter, basta maiwasan natin yung leak problem. So sa gutter nakapokus tayo, kailangan dyan makapal. Ang lawak eh. Tapos ito matitibag pa, madedemolish. Ang ingay ni Mark, no? Eh, Doming. Sige na, okay na. Tapos na ako, tapos na. Ayan, yan ang mga ipagagawa natin ngayong araw. So itong sa hakot pa ng back, minsan natsatsambahan ko lang talaga na pag dineclare ko ngayon, ayun. Pero pag maraming delivery yung hardware, hindi rin po nila nahahakot sa mismong araw. So ito muna po ang ating update dito. Tara. Okay, update ulit tayo rito. Magandang araw kay Richard. Good afternoon. Kay Sandy, good afternoon. Yan, break time po nila. Yan, last stress. Yan, December 14 po ngayon. Yan. Marvin, good afternoon Marvin. Good afternoon. Eh si papa mo? Tas? Bumaba eh. Dire-diretso na siya doon. Sa flashing. Yeah. Ayun na nga, kita na nga yung mga flashing doon, oh, yung mga cutting. Adonis! Adonis! Hindi tayo maririnig yan, medyo mataas na yan. Adonis, good afternoon. Wala nang babaan ah. Diyan ka na, no? Sige, sige. Ayan, yung finished product na lang po bibidyohan natin. Pero si Adonis, nagpapasa po siya sa akin ng picture araw-araw. Ito na yung pinapalitadahan ni Kuya Richard. Ayan na. Ito nga po pala, nakaschedule ngayong araw yung hakot pa ng back. So depende na lang po kila Archie kung kukunin nila ngayon. So alam naman nila, bukas wala naman po tayong pasok dito. Tapos kung hindi nila makuha to ngayong araw na to, baka sa ano na, sa Lunes, mga panambak. Siguro pang 4 or pang 5 na yata to kung mahakot pa nila to. Kaya pinaluluwag na po natin ang husto. Tapos sa buhangin, ayan, buhangin natin. Medyo magastos na sa buhangin to kasi puro pambistay na lang po yung kinukuha nila. Lagi nagsasalandra. Ayan. May mga naka-schedule dito na ipapadeliver natin sa Lunes. Ayan, sa Monday. So ito po yun, gate pass natin. Ayan. Hanggang Monday pa naman. Ayan, nakalagay 18, ayan, nalaglag na ang kutsara ni Kuya Richard. Martilyo pala. Ayan, hanggang 18 po yan, yung validity. So isang elf truck ng buhangin. Yan, flexiban, skim coat, Acrytex primer, roller, at saka liha.
Yan. So pinauna na po natin na yung gate pass nito para ready na. Kasi yan po yung after ng curing time ng mga plastering, pwede na po yung pahira ng Flexiban. Tapos ang kasunod nun, Acrytex primer. Yan po yung mga kasunod. Tapos liha. Then roof guard. Roof guard tuloy din baby sa pondo. Then top coat. Yan. So ang dami pong mamasilyahin. Ang pina-order ko ng bag ng skim coat dito nasa 25 bags. Yan, 25 bags muna. Dami, ito pa, mamasilyahan din to. Tapos syempre yung sa loob, retouching na lang naman po yan. Pero yung mga pinag-tibagan, demolition, yan, kailangan po masilyahan po lahat yan. So itong poste, tiles naman po to. Yan, tiling. Dito nga po pala, nag-decide ako na magdagdag pa ng another na poste rito. So panibagong poste, kaya may forma po ito. So bitin po kasi dahil yung pinaka poste na pang-apat ito na. Sa plano kasi 3 lang talaga yung poste na gagawin, ito lang. So nagdagdag po ako ng isa kasi masyadong mahaba po yung kanyang railing. Ayan o, napakahaba. Yung pinaka fence grill sobrang haba. So nagdagdag po tayo ng isa pa. Tsaka kapag nilagyan po ng tiles, maporma. Kasi ang binili ko ng tiles na 30x60 dun sa pinunta ko sa FNC. Yan, FNC, ano po yun, hanggang 4 na po yun, hanggang pang 4 na poste. So kung lalagyan ko ng tiles to, makukuberan lang din po ng poste ng kuryente. Ayan o, makukuberan. Kaya pinadagdagan ko po sa kanila ng isa pang poste dyan. So wala naman pong kaso yun, hindi naman violation yan. Ito nga, 4 na poste to. Yan yan, rebokada. Yan ang ginagawa ni Kuya Richard, nire-rebokadahan na. So may kompleto pa naman tayo na materialis dito. Marami pa naman po. Yung buhangin na lang medyo konti. So December 14 hanggang pang 4 days. May 4 na araw pa yung gate pass natin, yung validity nya. Ayan, clearing. Pinapa-clearing natin ang gusto para sakaling may maghahakot. Yan, ang dami. Doon pa. Linis na. Pinalabas namin dito yung pinaka-natural na buhos. Yan nga po pala yung elastosil natin na nagdagdag pa tayo ng nakaraan para matapos na. Tsaka isa pa sa mga dadalhin natin dito, yan, hindi ko na kinuha ng gate pass, kahit ako na lang po yung magdala, is yung pang waterproofing, yung roof guard, yun sa taas. Yan kasi pinapasilyado ko na po yan eh. Yan, pinapasilyado ko ng husto para minsanan na lang po yung pag-akyat ng tao dyan, para nakapokus na lang po kami sa mga pader. So ibig sabihin, yung trabaho dyan hanggang sa mapulido na dun sa bubong. Yung bubong na gagawin natin dito sa may walk-in closet sa corner, yan, sa may second floor, at saka yung existing na roof. So ibig sabihin, papaano na po natin yan, papasilant na natin ng husto. After nun, ipapa-roof guard na natin yan para ano na, sigurado na. Siguro by Monday pa-schedule na po natin. Tinatapos na lang lahat ng mga gagawin sa installation ng capping at saka ng flashing. Okay, bali ito lang po muna yung update natin. Yan, araw-araw naman po tayo nandito. So yan lang po muna yung mga magigiting na kasama natin na naka-duty dito. Kasi kapag nagdagdag tayo, magsisiksika na. Ang importante rito, matapos namin lahat ng klase ng plastering, lahat ng klase ng demolition. Matapos, pag natapos po yun, yan, proceed na kami sa mga finishing phase ng mga installation. Then babalik din po pala si Kuya Boy dito para dun sa mga final electrical nya. Yung mga nakaschedule sa atin. Yan, magandang araw nga po pala kay Mama tsaka kay Sir. Yan, pabalik na tayo ng Lumina. Tumawag sa akin si Archie na nandito na daw sila sa gate. Hapat sila ng panambak. Okay, ito, kita ako na. Kaso nga lang, nalito ko kung nakuhaan ko na ba to ng gate pass, kaya hinarang. Kaya madali lang naman kumuha ngayon. So mabilis lang po dito. Yun ang kagandahan dito sa Anyana, wala akong masabi pag tungkol sa gate pass. Yan. Yan. Kuha na ako. Sige. Yan, okay na. Ikaw na lang. Si Mami na. Ayan, papapila po tayo.
Bali nakiusap na lang po tayo sa guard na papasukin na yung truck para makapaghakot na kagad. Yan na, tapos ihahabol po namin yung gate pass dun sa guardhouse po. Yan, napakabilis na naman po rito. Sobrang bilis. Ayan, hindi ko napapatayin yung camera. Camera? Si Chanel. Yan, 3:32. Chanel. Hello. Yan na. Yan, bumalik nga po pala kami sa hospital for follow-up check-up dun sa namamaga niyang tenga. Ang sabi po sa amin dun sa sa hospital, maruming tubig po daw ang dahilan kung bakit namagayo ang tenga niya. Yan, may problema, nagkakaroon po ng problema ngayon sa Lumina regarding sa tubig. Ngayon, nakalabas kagad si Mrs. Wala pang 1 minuto. So yun nga, madumi yung tubig natin ngayon dun. Yan na. Masa si makeup dito. Ano, okay na. Let's go, tara. Chief, maraming salamat po. Thank you, salamat. Yan, inuumpisa na po yung hakot. Yan, madali-dali na to kasi nakasako na. Yan, tutulungan na lang po ng mga kasama natin. Ayan mga karos, nandito po ulit tayo sa Anyana Project. Yan, December 16. Yan, break time pa po ng tropa. Yan. Good morning at saka magandang tanghali, magandang araw kay client owner, kay sir and ma'am. Ay, si Kuya Richard nandun, tulog pa. Marvin, magandang tanghali. Good afternoon. Halim po ata si Marvin. May dumating tayong mga delivery, no? Kakarating lang. Oo nga. So ito, may mga rebokada na yung ating mga beam at saka yung mga poste. Yung kadalasang ginagawa po to, rebokada muna bago yung plastering. Yan ang standard at saka magandang quality ng plastering. Ito, ganito muna yung inuuna. Yan, tapos buhangin, may dumating din tayo kanina. Yan, panibagong buhangin natin. Ayun, dami yan. Iba't ibang pintura po to. So, roof guard, meron po tayong flexiban, meron tayong Davis Pondo. Yan. Tapos may epoxy primer po tayo. Yan, madami. Daming materyales. Tapos skim coat, yan, may dumating na tayo, 20 bag ng skim coat. Tapos meron din tayong Acrytex primer. Ayan, yan yung gagamitin natin na pinaliliwanag ko. Nagagamitin po sa mga outside wall. Yan yung primer natin. Roller lihan, 100 pieces po ito. Tapos mga catalyst para sa epoxy primer. Yan, natutulog pa po yung tropa. Bigas. Konti na lang. Tulog pa yung tropa. Ayun si Adonis. Yan, halos tapos na rin po rito. Good afternoon, Adonis. Good afternoon. Galing na sa break time. Ay, si Kuya, Sandy. Saka si Bay, si Richard. Yung unang 2 galon ng epoxy primer, ginamit namin sa trusses. Yan, sa trusses nito. Pininturahan at saka yung sa trusses na ginawa natin doon sa may walk-in closet. Yan. Yung pinturado po lahat yan. Tapos may natirang konti, gagamitin doon sa taas. Pero may mga epoxy primer pa po akong pinadeliver dito. Ayan. Kasi medyo malaki yung bubong nito. Ayan, medyo malaki yung bubong. Pa-primer po muna yan. Tapos after ma-primer, meron naman akong pinadeliver na boys and roof guard dito. So dalawang ano rin po yun. Halos nasa 3 or 4 na balde. So pa-primer po lahat yan. Pati yung bubong dito. Ita-top coat po lahat yan. Yung bubong sa taas, medyo malaki yan. Dito. Tsaka dun sa extension. Hanggang sa matapos na po yun.
Para kung sakaling i-turnover namin to, malinis na at saka bagong-bago. Tapos yung 25 bag ng skim coat, halos dito gagamitin yun. Pader dyan. Yan, yung mga pader, ang laki, ang haba. Ang haba ng mga mamasilyahan. Yan, tsaka dyan. Sa likod, diretso waterproofing na ng Flexiban po yun. Sa Flexiban naman, nasa 4 na balde yung pinadeliver ko. Tingnan natin kung magkasya na. Kasi gagamitin naman yung Flexiban sa mga outside wall nitong ating project ginawa rito. Yan, yung mga outside wall dyan, paikot dyan. Tapos may mahaba tayong back extension na binil doon. Yan, may Flexiban din po yun. Para pag nag-penetrate yung tubig, naka-waterproofing na. Tapos yung Acrytex primer, nasa 8 galon lang muna. So, tingnan natin kung magkasya na. Yung Acrytex primer, tapos yung Davis Pondo, yun, nagpa-deliver din po tayo. 4 na balde. Yan. 4 na balde ba to, ano? Yung Davis Pondo? Oo. Parang tatatlo lang yata, ano? Di ba? Kung magkulang. Ah, galon na yung iba. Ah, galon. Kinumbert nila sa galon. Bali, 4 na galon. Yan. Tapos liha lang muna, number 100. Kasi after ng magbasilya, puro liha. Yan. Tapos yung mga top coat, pang varnish. So, saka na po yun. Tsaka yung mga retouching nito. So, nasa level 2 finishing na ho kami pag natapos po namin to. Yan, pag natapos namin yung pinaka-structural. Kasi sa structural, ang finishing ng structural, puro palitada. Yan. So, ito yung update dito ngayon. Nagpa-deliver na po tayo. Tapos, kaya may voice and roof guard na. Kasi, pinapa-primer na po natin kay Adonis yung bubong sa taas. Yan, pag na-primer niya na po lahat yun, saka po papahiran po nito. Asa na yun? Voice and Flexiban din to. Flexiban. Ito yung roof guard. Yan. Voice and roof guard. Chocolate brown. Saka papahiran. Ganda ng araw. Yun nga lang, kawawa ang nasa nito, nasa taas dahil mainit. Yan, pero maganda yan habang nagpapahid ng roof guard kaysa naman po sa umuulan. Yan, tulog pa po yung tropa. Ayan, nagising na yung tropa. Balik trabaho na, ilang minuto na lang po. Yan po yung mga pinturan dumating dito. Halos sa kompleto naman. Yan. Pakiyan na lang ha. Segregate na lang. Salamat. Yan. Binuksan po namin lahat para mabilang. Yan, bali pinapipicturean ko na lang po kay Adonis yung mga magagawa niya po. Siya po yung gumagawa dun sa taas. So bali preparasyon pa lang po para sa mga sealant. Then saktong-sakto dumating na po yung mga epoxy primer. Yun po yung unang gagawin niya dyan. After niya masilant lahat ng flashing, dugtungan ng yero, pati yung text screw. Tapos sa roof guard, yun po yung pinaka final. So medyo mahaba-haba yung mga bubong natin dito. At meron pa tayo doon sa may back extension area. Bali yung mga resibo nga po pala ng ating paint materials, lahat na nakita natin sa video. Bali magkaibang hardware store nga po pala yung nabilhan natin. Kasi hindi po natin makukompleto sa isang bilihan lang. So sa isang resibo natin 30,280. So ayan, Davis Pondo, yung Flexiban, epoxy primer, ayan meron dito. At saka yung 6 gallons ng roof guard. Tapos dito naman Flexiban, tapos yung epoxy primer, roller, liha, at saka yung 25 bags ng skim coat. Yan, kaila Melanie Hardware to. Yun nga lang yung sulat, di maintindihan. Then 22,310 naman po. Okay. Bale ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung update video natin sa Anyana project na ginagawa po natin dito. Bali Tokyo model nga po pala to, yung project natin dito. So ayan muna, nagpa-deliver po muna tayo ng mga pintura na gagamitin po sa mga exterior wall. Also doon po sa mga bubong
Lalo-lalo na yung pinaka-importante dito yung existing roofing ni Anyana na turn over kay client. Bali tuloy-tuloy pa rin po yung demolition natin dito and yung wall plastering. Syempre yung paint jobs. So mauuna na nga po muna yung bubong, then pababa tayo. Included na rin po yung mga walls, lalo-lalo na sa mga exterior. So hanggang dito na lang po muna. Kita-kita na lang po tayo for the next video. Ito, paalam po muna. Tara.